Hello everyone. I am Professor Hans and andito ulit ako para magturo sa inyo ng mga lesson. It's been a while since I posted a lesson kasi nabisa ako sa schoolworks. Okay. So, today I'm going to teach you another theory na ibabahagi ko sa inyo. At ito ang bakit ang tanga mo theory. Kita-kita na natin kaagad sa lesson, sa topic ng lesson, kung saan papatungo to. Now, ano ba yung bakit ang tanga mo theory? This theory consists of various of statements to prove your stupidity. Ibig sabihin, ang theory na to ay nagkakaloob ng mga statement para ma-prove yung katangahan mo. Okay? So, in this theory, we have 5 statements of katangahan. Okay, so ano ba yung mga statements or mga salita or words, phrase na nakaka-prove na isa kang tanga? Okay, now let's proceed sa ating statement number 1. Tinatawag ko ring the abuse o yung naabuso. So ano ba yung sa statement number 1 natin? Inaabuso ka na pero gumagawa ka pa rin ng katwiran kasi sabi mo, mahal ka na. Ayan. Wait, natatawa lang ako. You believe that he or she will change because you love them. Ito yung mga tao na kitang-kita na inaabuso yung kabaitan nila pero patuloy pa rin nilang ginugo or patuloy pa rin silang nagsi-stay. Kasi nga, sabi nila, naniniwala sila na mahal sila ng taong yun. Yet, that is one of the examples or that will prove na tanga sila. Now, ano pa ba? Inaabuso nila yung kabaitan mo to the point na pinapayagan mo silang gawin yung gusto nila kahit nasasaktan ka. And siyempre, ang bait mong tao, diba? Siyempre, gagawin nila yun. Aabusuhin nila yung kabaitan mo. And wala kang magagawa doon kasi na umiikot ka yung paniniwala mo na mahal ka nila. And that is an example of stupidity. Okay? Now let's have an specific example. Sabi ito, okay lang sa'yo na maraming lumalapit sa kanya kahit yung mga taong may gusto sa kanya. And ang sasabihin nila is, di ko naman gusto yon. Ikaw yung mahal ko. That is one of example also of manipulation. Okay? Kahit sabihin mo or sabihin nila yan, nagsiselos ka nga eh. Nasasaktan ka nga pag nalapitan sila nun eh. Pero di sila magbabago kasi nga, mabait ka naman eh. Ano bang magagawa mo, di ba? That is an example of abuse. Now let's proceed sa ating statement number 2. Ano ba statement number 2 natin? Tinatawag ko rin tong less lover. Okay, ano ba yun? Tinatanggap mong i-treat kang less than what you are worth kasi takot kang iiwan ka niya. Ayan. Ito yung mga nagmamahal ng mga bare minimum. Alam niyo yun? Parang taken for granted ka lang. Agoy. Hindi niya mabigay yung gusto mo kahit isang beses. Now let's have an example here. Okay lang sa'yo na ginaganon-ganon ka kasi tanga ka. Okay. Ang lino na eh. Kita-kita mo na eh. Na ginaganon-ganon ka lang pero patuloy ka pa rin kasi tanga ka nga. Nainggit ka. Ito specific example na statement number 2 natin yung mga umaasa sa bare minimum. Wait. Nainggit ka sa mga kaibigan mong na my day na mga jowa nila tapos ikaw hindi man lang my day. Kailangan mo pang mag-request. Ito yung mga gusto mo flex pero di mo flex kasi ganun ka lang eh. Wait. Alam mo yung gusto mong gawin niya sa'yo. Like, may gusto kang isang bagay na gawin niya sa'yo pero di niya magawa. Kasi nga less ka lang. Di ka ganun ka-importante. That is an example of katangahan. Napuprove mo yung theory na tanga ka. Now, statement number 3, tinatawag natin the hope of hopeless. Umaasa ka sa isang bagay na walang patutunguhan. Umaasa kang mamahalin ka niya tulad ng pagmamahal mo sa kanya, pero alam mo hindi na yung mangyayari. Ito yung mga umaasa eh. Diba? Alam naman natin na ganun yung mangyayari. Alam na natin yung kakalabasan. Alam na natin yung pinaka-outcome ng relationship nyo. Alam mo hindi na yun hindi na yun magtatagal or
mag-improve pa. Kasi nga, pag-go down na siya. And ikaw, dahil tanga ka, umaasa ka pa din. Diba? Statement number 2, marami ding nabibihag yan eh. Mga umaasa. That is an example of stupidity or katangahan. Now, dako tayo sa statement number 4. The lone warrior. Ito yung mga taong mga lone warrior, lumalaban mag-isa. Lalo na sa isang relationship. Ito yung mga one-sided. Alam mo yung ikaw lang lagi yung sweet. Tapos ikaw lang yung nag-e-effort and anything. Tapos napapansin mo, bakit parang one-sided? Bakit parang taken for granted lang ako? Diba? Sheesh! Isa ka palang lone warrior pag ganun. Hindi ka warrior talaga din. Dapat dito is stupidity or katangahan. Diba? Ikaw na lang yung lumalaban sa relationship niyo eh. To the point na ikaw na lang yung nagmamahal. Hinihintay ka na lang niyang mag-give up. Now, ito yung mapapansin mo na isang argument or isang problema lang, isang pag-aaway lang is, ang solusyon niya doon is, maghiwalay na lang tayo. Pero ikaw hindi, gumagawa ka ng solusyon. Kasi nga patuloy ka pa rin lumalaban para sa inyong dalawa. Pero siya hindi niya magawa. That is a sign of stupidity or katangahan. Now, last statement. Ito yung pinakagusto kong statement eh. Statement number 5. The stupid of all stupid. Ano ba yun? Gusto mo pa rin siyang bumalik despite everything that happened. Ito yung mga tanga, di ba? Totoong mga tanga, mga tanga sa mga tanga. Di ba? Marami tayong kaibigan na ganito, nagsisik sa atin ng advice. Tapos magsarant sila sa akin na ganito, ganito. Tapos magugulat ka na lang, sila na ulit. For example, specific example is yung kaibigan mong niloko ng jowa niya. And then after ilang months, after ilang weeks, after ilang days, magugulat ka na lang, sasabihin niya, hehe, kami na ulit, hehe. Tama, di ba? Kitang-kita na yung katangahan ng taong yun. Ito yung nasasabi natin, di ba yung katangahan is more like adjective siya. Pero yung ginagawa nila, nagiging noun. To the point na pag naisip o nabasa mo yung word na tanga, may isip mo yung pangalan niya. Siya yung number 1 tanga sa isip mo. Yan yung mga taong babalik pa rin sa mga taong sinaktan sila. Tapos paulit-ulit lang silang gagawin. Alright, so that is the summary of our lesson. Okay, yun lang. Andali lang, di ba? Now, pag na-prove natin tong 5 statement na to, or kahit isa sa statement na to, isa kang proven na tanga. Okay, hindi na siya magiging theory. Prove na siya. Okay, so that's all. Dismiss.